Kamusta mga kaayos? Sa ating bago at mainit-init na episode, tara na't balikan natin ang pinaka-hot na usapan sa politika noong eleksyon 2022. Ang palitan ng mga salita at banat sa pagitan ni Pacman at Isko sa larangan ng flip-top. Ano nga ba ang mga patutsada nila? Sino ang may pinakamalupit na punchlines? Tara! At sama-sama sa ating kwentuhan tungkol sa napakasiksik na labanang ito sa mundo ng politika. Let's go! Sa susunod na taon, pag nagkataon, marami na naman taong maluloko. Kasi halalan na naman, kaya malamang marami ang boboto. Boboto. Game? Game! Manny Pacquiao! Ikaw ba yan? Ba't parang tumataba ka masyado? Ulul, Buboy Fernandez, wag mo nga kaming ginagago. Ako si Isko na negro, nakilala sa kamay nilaan. Ikaw yung boksingero, nakilala sa kamay mo lamang. Oo, naghuhubad ako noon, doon sa napili kong trabaho. Patunay lang na noon pa man wala na akong tinatago sa mga tao. Ngayong eleksyon, napatunayan kong walang bayag ang tulad mo. Kasi kilala kang palaban sa bansang to, bakit ka tumatakbo? Matalino na mga botante, brother. Di mo na sila malilinlang. Kaya umupo ka na lang sa iyong corner, di mo deserve sa Malacanang. Di sapat ang tapang at lakas para mapaunlad itong nasyon. Kailangan ng utak tsaka puso, yun ang magandang kombinasyon. Yun ang magandang kombinasyon. Choke si Isko? Never. Yun ang magandang kombinasyon. Masyadong kumpiyansa na mananalo. Huwag kang ang feeling dyan, sir. Baka yung mga bilib sa combo mo, hindi pa nakaregister. Kaya bakit tayo ang pinagtapat? Hindi kita kamats. Sobrang dumi mo maglaro, di ka malinis magpants. Mapapahiya ka lang ngayon sa harap ng iyong mga fans na wala respeto ko sa'yo nung kinanta mo yung Sometimes When We Touch. Sometimes when we touch. Tapos ngayong Christmas, balak mo pang kantahin yun sa Wisbas? Jesus! Kaya kapatid, kami ay malabo mong ma-impress. Kami ay malabo mong ma-impress. Paano mo ipagtatanggol ang bansa natin sa ibang lahi kung hirap ka mag-Ingles? Wala kang hinaharap dito, bes. Kahit malaki ang yung chest, di porkit nakakapasok ka sa tres, makakapasok ka sa press. Kasi sawang-sawa na tao sa pambubola, kaya di mo na mabibilog. Gising na bayan sa katotohanan at di mo na mapapatulog. Oo, makadiyos ka, makatao, pero di sapat ang iyong hubog. Kasi minsan ang makinang pa ang mas madalas makabubog. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Gusto tayo panghawakan ng kamay niya na panlaban. Gulpi na Pilipinas dahil sa bugbog ng kahirapan. O palagi kang lumalaban sa ibang bansa para makalikom lang. Ngunit paano ka magiging bukas palad kung madalas nakatikom yan? Kaya sa pangako netong pag-ahon, tanga na lang ang papalakpak. Paano tayo neto maibabangon kung masanay siya magpabagsak? At last, tinapos ko ng maayos at walang dungis lahat ng aking mga terms. Hindi ako nagmamalinis, Pak. Alam yan ni Kuya Germs. Hindi daw siya nagmamalinis. Alam daw ni Kuya Germs. Oo nga. At mahina daw ako sa English. Tama. Isang gabi na naginip ako. Nasa taas daw ako ng building. Habang nasa taas ako ng building, tanaw na tanaw ko yung buong city.
Habang pinagmamastan ko yung buong city, hinahanap ko yung Otso. Hindi, meron ako nakita ng kabayo tumatakbo. Papalapit siya sa akin, tapos may kasunod pa siyang isa. Pagtingin ko sa kamay ko, wala na akong pera. Tapos yung kabayo, 1 tsaka 6, 3-5 pa na natayaan ko. Ayoko na mag-video karera. Anyway, ako nga pala si Manny. Mula sa hirap, nagsikap, hanggang naging 8th Division champion ng mundo. Nagbigay karangalan sa bansa gamit ang lakas at puso ng isang Pilipino. Hanggang sa naging senador, napakaraming kutsaang sa akin ay dumagok. Madalas daw akong absent pero may dahilan yon. Alam nyo kung ano? Hindi ako pumasok. Pero hindi ako nagpabaya. 16 na batas ang naipasa ko sa Senado. Isa na dyan ng National Bible Day na pinirmahan mismo ng Pangulo. Wala akong bahid ng korupsyon. Yung sahod ko bilang senador, binibigay ko sa iba, alam nyo yan. Madalas man akong ang mahalaga, hindi kayo nawawalan. At ngayon, tumatakbo ako bilang Pangulo. Di nyo ako mapipigilan dito. Gusto mo, suntukan tayo eh. Ano, suntukan tayo? Pasalamat ka, ayaw mo. Sino ka ba? Sino ba siya? Isko? Diyos ko. Anong magagawa mo? Lahat ng anak ko, kamukha ko, doon pa lang panalo na ako. Sa Cebu? Sa Maynila? Panis. Sinasakop na ng Cebuana. Sa Cebu? Tignan mo. Tignan mo. Wala yung punchline, tignan mo lang, tanga. Pag ako naging presidente, para to sa lahat ng nasa flip-top, meron akong isusulong mga kaibigan. Malaking bagay para sa atin to. Uunahin kong ibaba ang presyo ng longganisang binibenta ni Sinay. Pati ang chili garlic ni Bagsik. Pucha, masarap sana kaso ang lala. Ang liit ng bote. 300, 200. Tapos yung bibig mo, bigla pang mamamaga. Pati yung bagoong ni Luxuria. Lax, nag-iisip ka ba? Ano to? Ano ba naiisip namin pag sinabing bagoong ni Luxuria? Ano mo? Pero seryoso, mabigyan ng bahay lahat na mahihirap. Yan ang gusto ko. Sa probinsya namin, nagawa ko na yan gamit sariling pera ko. Lahat ng korap, ikukulong ko. Pag ako naging presidente, wala akong sinisino. Korupsyon ang dahilan ng kahirapan. Yung kaban ng bayan dapat binabahagi sa mga Pilipino. Alam ko ang pakiramdam ng mahirap. Dahil dyan ako nanggaling. Walang maayos na trabaho, tahanan, minsan wala pang makain. Malaki ang takot ko kay Papa Jesus. Yeah, all hail Jesus. Malaki ang takot ko kay Jesus. Ang magnakaw, isang malaking kasalanan. Ang paunlari ng Pilipinas, gagawin kong pang-siyam na kampyonato sa aking mga laban. Time! Alam mo Tagalog ng time? Edite paklong. Banaw, bahigan natin! National Bible Day daw. Huwag mo nga kaming niloloko. Sino man niniwala sa'yo, mukha kang demonyo. Totoo, di ba? Sa mga nagbabalak bumoto kay Manny, ang tangi kong masasabi, wag. Kasi papayag ba kayo, pag naging presidente to, bibigyan niya kayo ng job. Yan ba presidente nyo? Puro suntok alam? Oo, puro suntok ka lang. Kaya malamang yung mga pangako nito, puro suntok sa buwan. Ako, napaunlad ko kamay nilaan. Kasi kinikilusan ko bawat araw. Isinasaayos ko yung madalas na reklamo nila at mga ayaw. Yung mga madidilim na kalsada, pinatayuan ko ng post-it ilaw. Nang sa ganon ay di na madagdagan ang mga nadarapang magnanakaw. Siyempre, mabibilis pag sitakbo nun eh. Para may ilaw sila. Magmula sa Quiapo, Tondo, ay magmula sa Binondo, Quiapo, Tondo, Paco, grabe sobrang linis.
Hindi sa pagmamayabang, kung nakarating ka ng Tutuban, ang daming Nike Cortez. Sa San Andres, Santa Mesa, Santa Cruz, Santa Ana, lalo na sa Malate. Pag dinala kita doon pare, baka mag-aaway kayo ni Jinke. Pero totoo, bumaba talaga ang krimen sa Kamaynilaan dahil sa aking pamamalakad. Nagkalat ng mga kapulisan, kaya nakakagala kayo ng panatag. Ipinaayos ko yung mga nasirang establishmento. Yung mga nagkalat na sidewalk vendor, binigyan ko ng magandang pwesto. Kasi galing ako sa hirap at di ako magmamalinis. O ako ay laking squatter na parang 3GS. 3GS, siyempre. Kaya mahal ko ang aking bayan. Sa puso at sa diwa. Hindi pwedeng ako lang yung gwapo, dapat pogi rin yung Maynila. Kaya kung ako magiging presidente at iboboto ng madla, ipinapangako ko na mas magiging maayos ang ating bansa. Ipinapangako kong mas magiging maayos ang ating bansa. At pag ako naging presidente, etong flip top, magkakaroon ng sariling stadium. Yay! Yung mga nag-uumpisa pa lang sa battle rap, bibilhan ko ng sariling classroom. Yung mga hindi nakikita ang mga plano ko, aabutan ko ng mushroom. Pero pag ikaw naging presidente, yari ka kay Vitrum. Okay. Ininsulto pa yung sinulong ko para sa Bible Day. Mukha daw akong demonyo. Never. Isko, hindi ako demonyo. Ako ay devil. Land drive. Nilagyan niya daw ng ilaw ang Kamaynilaan. Yun na ba ang hirit mo? Salamat sa ilaw, pero maliwanag sa amin na malaki ang kupit mo. Dahil pogi siya, dapat pogi din daw ang Maynila. Mapapabilib mo na ba ako? Paano mo nasabing pogi yung Maynila? Bakit Maynila ba ako? Marami na daw kapulisan sa Maynila para safe, walang snatcher. Yan ang isa sa maganda na hirit mo. Congrats para dyan. Kasi yung wallet ko. Wala sa'yo? Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, meron daw isang presidentiable na nagko-cocaine. Malabong ako yan. Dahil ang cocaine na tinitikman ko, cocaine can. Pwedeng Pepsi, Coca-Cola, wag lang alak tsaka yosi. Ang tanging bisyo ko lang naman, mahalin si Jinky. Love you babe, pag-uwi ko, may bago ang bag. Di ba ikaw yung mayor na mahilig sa baliktaran? Mot, ikaw ba yan? Alam namin naman ka sa pagkatao mo yun ng dimo na banlawan. Pipigain kita gamit ng salita sabay sampay. Ops, nagets yung reference. Halatang kinabahan dahil ang labahan ay labahan pa rin pag hindi nilabahan. Tama, di ba? Ang ina. Tamad ka kasi. Ano bang kaya mo na hindi ko kaya? Meron ka na wala ako. Meron kang maipagmamalaki, pero maipagmalaki ka, yun ang wala sa'yo. Na mayampag ang Pilipinas sa larangan ng boxing dahil sa Manny P. Na may Mami Ding, makapangyarihan ng dasal kaysa kay Papi D. Kung papogian, lamang ka. At yung usapang itsura, ulul, mas masarap pag-usapan ng suntukan. Kaya, yung suntok mo sa suntok ko,
Yung sa'yo appear, sa akin ka pa tumapat, mananakaut kay Amir, kaliwat ka ng lagapak, maaalala si Bashir. Oo, talagang sunod-sunod ang punch, akala mo cashier. Yun ang wala sa'yo, Yorme. Bars. Akala mo kasi, bobo ka no? Hindi na ngayon, punyeta ka. Isa ka sanang maliit sa akin nung pinasok ko ang politika. Porkit wala akong diploma at mataas na aral kagaya nyo, iinsultuhin nyo na kahit alam nyong malinis ang pagkatao ko. Masama ba na pumasok sa politika? Bakit nyo ako tinatawanan? Ang hangad ko lang naman ay tumulong sa iba. At yun ang hindi matatawaran. Kahirapan, mamamayan, yun ang aking pinaglalaban. Oo, hindi ako matalino, pero yung puso ko sa mga tao, higit pa sa may pinag-aralan. Baliwala sa akin ang suntok ng ibang lahi pag ako ang nasa entablado. Ang masakit, ang pagtawanan ka ng kapwa mo Pilipino. Sa kagustuhan ko na tumulong at ang problema ay masolusyonan, mga matatalinong Pilipino, ako ang pinagtutulungan. Nasanay kasi kayo sa politikang puro siraan. Inabuso ang demokrasya imbis na magtulungan. Disiplina ang kailangan. Kapakanan ng mamamayan. Nasa mata nyo mismo ang pruweba. Ngayon kung di kayo makikinig sa akin, saan ba bit? Nasa inyo na ang pruweba. Aling banat, pakinggan natin. Malakas daw akong mangupit. Anong pinagsasabi mo dyan? Sino kaya sa ating may piggy bank sa tiyan? Oh, pinakabitan ko ng ilaw yung Maynila. Yung mga poste yung Maynila. Di kita niloloko. Nung pinakabitan ko yung pinalisan ko kayo ng Meralco. Hindi nakakatawa yun. Mali. Pero dahil Pilipino ako support. Hindi, sa totoo lang, wala naman talaga akong pinapanigang kandidato. Kaya hanggang ngayon, putang ina, hindi ako rehistrado. Kasi wala naman eh. Kahit si Lenny, Isko, Pacquiao, Marcos, kahit sinong manalo, yung kahirapan ng Pilipinas, di na matatapos. Kasi, paano ko nasabi? Tayo rin naman na may gawa. Pag may matalinong presidente, may mga putapete na pilit nagpapababa. Kesyo magnanakaw, kurakot, alipin ng China, mga bitter. Kung makapagsalita, akala mo hindi sila nag-China Pound dati na malakas yung speaker. Oh, malakas yung speaker. Di ba yung sound trip nyo nun, kanta ni Girls One tsaka ng gagong rapper? Pero hindi ako against sa mga rallyista. Tsaka sa mga nakikibaka. Ang sa akin lang, bago sana sumama, yung pinaglalaban, alam nyo sana. Kasi karamihan dyan, nakuha lang sa mga tambay. Yan yung mga perwisyo sa loob ng bahay na pinapalayas na ng nanay. May daladalang tarpaulin, nakasulat doon lahat ng reklamo. Imbis mabasa ng gobyerno, nabasa lang ng bumbero. Kaya, imbis na magreklamo, magsikap na lang tayo. Kumayod ng kumayod, lalo na yung pamilyado. Huwag tayong umasa sa gobyerno para umasenso. Tayo na mismo ang gumalaw para minsan maging milyonaryo. At saka, kung ako papapiliin, gusto ko maging presidente, yung marunong makisama sa matino tsaka adik. Para masaya tayo matik. Tumakbo ka na, Arik. Yun lang. Maraming hindi salamat. Okay. Tinawag mong piggy bank ang tiyan ko? Wala ka bang modo? Hindi ang piggy bank. Yan ay Banco de Oro. So yun na yun. Okay. Quite nice. Lahat naman ng politiko gustong maglingkod dyan sa bansa. Si BBM, Ping Lacson, ikaw, ako. Ang tanong na lang, sino ba talaga yung may malasakit talaga? Lahat tayo gustong tumulong, di ba? Lahat tayo gustong magserbisyo. Lahat naman tayo may platapormang konkreto. Okay lang kahit sino manalo sa atin, pare. Wag lang si Lenny Robredo. Gusto mo? Gusto nyo? Seryoso, gusto nyo? No. Gusto nyo, presidente nyo, inagawan ng kapangyarihan si Goku? Ikaw, gusto mo? Gusto mo, presidente mo, ang paboritong Pokemon, si Pikachu. Gusto mo? Ayaw mo din pala eh. Pues balik tayo sa'yo.
Ngayong gabi, tayo ang magkaharap. Meron dapat sa atin ang manaig. Mayor, marami akong gustong sabihin sa'yo. Buksan mo, tenga mo, simulan mo ng makinig. Sa Quiapo, yung ibang nagtitinda doon ng marinated bangus, pucha, sira. 400 tapos luma pala. May pwesto doon ng cellphone repair sa may mall, second floor, akala mo fiesta. Ang mamahal maningil, tapos pag uwi mo ng bahay, sira yung pyesa. Yung kalsada na para sa tao, yawa. Sinakop na ng parking, yung motor hile-hilera, akala mo ay naka-planking, mahal pa ng ticket lang yan, ang pangit nyo ka, banding. Hindi lang yan. Pero alam mo kung bakit ko sinasabi to? Naniwala sila sa'yo. Naniwala ka sa iba na pwede mo nang pamunuan ng bansa at pabayaan na sila. Marami pang problema ang bayan mo. May ilang taon ka pa para aksyonan. Kaya paano mo maayos ang buong Pilipinas kung yung maliit na bagay hindi mo pa masolusyonan? Karamihan sa Manileño nakasuporta sa'yo pero batila. Di ka nakontento sa posisyong sila mismo ang naghila. Ikaw ang nagpa-apoy at tumunaw ng sarili mong kandila. Pag natalo kang presidente, wala ka nang babalik ang Maynila. Ambitious. Sa totoo lang, maraming mayor ang mas magaling sa'yo. Masyado ka lang natutukan ng kamera. Nakakairita ka ng mapanood sa balita. Karen Davila, dami-dami na. Kabi-kabila, oo tang ina, lamang ka sa views. Kahit di importante, ultimo pag sakit ng tiyan mo, laman pa ng news. Kung nag-focus ka na lang sana sa Maynila, doon mo pinakita yung sinasabi mong pagbabago. Ginawa mo yung gusto mong mangyari. At pag nangyari talaga, yung maging presidente ka, magtutulak mismo mga tao. Kaso nandiyan ka na eh. Padalos-dalos ka. Pero hindi ako galit sa'yo. Kailangan mo lang marinig mula sa hindi mo kakampi ang isang bahagi ng totoo. Tatapusin ko na to. Sa politika, nakakasawa na rin yung lagi kang nakikipagtalo. Suportahan nyo kung sino gusto nyo. Di natin kailangan mag-away-away kasi sa bandang huli, magkakaibigan pa rin tayo. Relax! Relax! Huwag kayong masyadong magpakapolitika shit. Huwag kayong magpapasupil. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, Merry Christmas, Kuya Kebs. And Happy New Year!